Burong bawang nga mga kaulam at saka adobong Adidas ang ating ulam diyan. Medyo malabo ang ating video dahil ang ating ilaw ay talagang napakalabo. Samahan natin ng pickles mga kaulam para solve na solve ang ating tanghalian ngayong araw na ito. Pagkagayan tayo galing sa trabaho na hindi naman tayo kumain sa ating trabaho ay talaga namang pagdating sa bahay katal ang kalamnan sa sobrang gutom. Ay sa school naman mga kaulam ano gang kakainin doon kundi ikibibili lang ng sambusa, bibili ka lang ng mga parata. Hindi naman nakakabusog yun dahil yun naman talaga yung mabigat sa tiyan. Pero mga kaulam, aminin natin bilang Pinoy, kahit pa tayo kumain ng isang drum na sambusa at saka isang palangganang parata, hahanapin pa rin natin ang kanin sa buong maghapon. Ay awan ko baga, talagang iyan ikapintasan ng mga Pinoy, sabi ng ibang lahi. Sabi ko hindi namin yan kapintasan, talent namin yan. Dahil wala kayong ganyan, hindi ninyo kaya ang ginagawa namin. Kaya yan ay talent talaga namin. Kami ay super talented pagdating sa pagkain. Biruin mo yung nagtinapay ka na, nag-juice ka pa o kaya ikay bumili lang sa malamig. Maya-maya kakain ka ng kanin dahil para sa atin, iyon ang tunay na pagkain sa oras, ang kanin at ulam. Kahit paanong kainin mo mayat-maya, kumain kang biskwit, kumain kang tinapay, kumain kang banana kiyo. Pag naghayin ng kanin sa bahay, dudulog at dudulog pa rin dahil ang nasa isip natin ay iyon ang tamang pagkain sa oras. Pero ako mga kaulam, dahil nga medyo naedad na, nataas na ang mga kolesterol. Sa school, pag kumain ako ng mga parata at samosa, hindi na ako nakain ng kanin pagdating sa bahay. O kaya naman, kung nakikita ninyo ako yung sobrang gutom pagdating sa bahay, talaga namang Mount Everest ang aking kanin. O kaya talaga namang ako'y halos lundagin ko ng pagkain. Ibig sabihin, hindi ako kumain ng kahit na ano sa school. Ayaw ko rin naman na nagduduble-duble. Yung kumain ako sa school ng parata, sambosa, o kahit mga noodles. Tapos pagdating sa bahay, kakain ulit ng kanin. Doble-doble na para sa akin in mga kaulam. Dahil ako'y maliit laang, ay pag ako'y nalobo ang katawan, Diyos ko po, talo ko pa ang water jug ang tingnan. Pero talagang iyang Adidas na adobo mga kaulam, pambansang ulam natin yan eh. Hindi natin maiitanggi. Siguro sa 1,000 Pilipino, siguro sa 10 ang hindi nakain ng ganyang paa ng manok. Gusto kong magbaon yan minsan sa school. Ito namang aking mga katrabahong ibang lahi, kinikilabutan daw sila. Ayaw nilang makita ako nakain ng paa ng manok. Minsan gusto kong pag-aralan na idibon, yung tanggalin ang buto para hindi masyadong halata na paa ng manok ang aking baon. Pagkahirap naman palang gawin ng pagdidibon pero pag-aaralan ko pa rin. Nakakapagbaon lang ako sa school niyang paa ng manok kapag ang kakain kami lang ang mga Pilipino. Ay nung nakaraan, itong aking mga kasamahang ibang lahi ay makukulit. Kami ngayon nakatago ng mga Pilipino dahil kami nagkakainan. Abay mga sumugod pa. Kakoy siya, magsawa kayo. Ang aming ulam diyan ay mga paa ng manok, bagoong, magsawa kayong mandiri. Masarap kasama sa pagkain ang mga Inchik, ang mga Chinese dahil sila, kung ano yung kinakain natin sa Pilipinas, yun din ang kinakain nila. Minsan nga may mga kinakain sila mga exotic food na hindi ko talaga kaya. Tapos pag pinartnera natin yung puro ng burong bawang, ang adobong paa ng manok, Diyos ko, puro talaga namang walang kasing sarap. Sinasabi ko sa inyo mga kaulam, ang sarap talaga. Para sa akin talagang kain is life. Kahit pa lagi nila akong binabash, kahit pa lagi nila akong pinipintasan na marami akong kumain, nakakamay akong kumain, nakataas ang paa, that is me. Hindi na nila mababago yan sa akin. At hindi ko rin naman babaguhin para lang sa kanila. Dahil ang kasiyahan ko ay pasayahin ng sarili ko pero at hindi kailangan kong i-please ang mga tao. Ang asawa ko tsaka ang mga anak ko ay hindi nakain ng paa ng manok. Ako lang din sa aming bahay, ako lang talaga. Pag inaalok ko ang aking mga anak na ko po, kung makikita lang ninyo ang mga ingor, ang mga nguso. Talagang sila yung mga ayong parang sila nandidiri baga, hindi naman sa pag-aano. Sabi nila parati sa akin, "Mami, bakit ka nakain ng gayan?" Iyan ikinakaykay niyan ang lupa. Sabi ko, anak, dito sa Dubai, ang manok wala sa lupa, nasa kulungan sila. Sabi ng mga anak ko, kahit sa Pilipinas, Mami, nakain ka niyan sabi ko doon anak, pagkaputi ang manok, wala din sa lupa, nasa kulungan din. Ang manok doon na nasa lupa, yung mga alaga ng lula ninyo doon. Pero yun naman talaga ang the best, yung mga manok na alaga ng inay, yung mga native. Nako, pagdating ko, talagang pihadong-pihado. Ako yung magkakatay agad ng isa at aking ititinola. Paborito ko mga kaulam talaga. Yung either, tatlong luto sa manok sa Pilipinas na native ang gustong-gusto ko. Tinola, na maraming papaya, tapos ang ilalagay mong dahon ay yung dahon ng sili. O kaya naman, iaadobo ng paiga. Yung ang tawag sa paiga, yung pinatuyong adobo.
O kaya naman gagataan mo ng may maraming papaya. Ay Diyos ko po, Rude, talagang pagkagayon ng pangulam mga kaulam, wag muna tayong maghuntahan. Bawal na bawal maghuntahan pagkagayon ng ulam. Pero ako, mas gugustuhin ko pa rin talaga mga kaulam ang gulay, yung mga bulanglang, tapos may piniritong hawot, o kaya ay may piniritong isda, o kaya may sinaing na isda sa kalamyas na tuyo. Ako'y buhay na sa gayon. Pwede nga ako mga kaulam peritong itlog, tapos peritong tuyo. Ayos na yun sa akin. O kaya naman, peritong isda, peritong talong. Puro tayo prito. Kaya nataas ang aking kolesterol eh. O kaya naman, sinaing na isda sa kalamyas na tuyo, tapos lalagyan ninyo ng talong at okra. Kupaw, Diyos ko. Pagkagayon talaga ang ulam mga kaulam, kailangan may nakatutok sa aking electric fan. Ako'y pinagpapawisan. Isang malaking pagkakamali ko ngayong uwi ko na ito, hindi muna ako nag-diet. Ako mga kaulam, sa totoo lang buhay, tuwing ako'y uuwi sa Pilipinas, nagda-diet muna ako ng 4 months. Nagda-diet muna ako, talagang hindi ako nagra-rice ng 4 months. Dahil tinatanggal ko muna yung timbang na idadagdag ko pag umuwi ako sa atin, sa Pilipinas. Kunyari, sa 4 na buwan, makakapagtanggal ako ng 4 na kilo. O kaya 3 kilo. Eh di yung 3 kilong iyon, pwede kong idagdag pag umuwi na ako ng Pilipinas. Ibig sabihin, magbabalansi pa rin, gayon pa rin, hindi ako lolobo ng sobrang lobo. Eh, itong uwi ko na ito mga kaulam, hindi talaga ako nakapag-diet. Dahil nga, due to my operation last October, may mga gamot din akong iniinom. Eh, ang mga gamot kong iniinom mga kaulam, may mga pampagana sa pagkain, may mga yung hindi talaga ako pwedeng mag-i-skip ng kain. Kailangan, dahil nga may mga iniinom akong gamot, kailangan kong ibalanse din ang pagkain ko. Hindi ako pwede yung hindi ako kakain o hindi ko kaya, hindi ko alam kung bahala na si Batman. Basta itong uwi kong ito, kailangan ko lang ay gulay at isda. Yun lamang. Pagkatapos, bibili talaga ako ng dahon ng guyabano dahil yun ang ilalaga ko at iinumin ko. Dahil hindi ako makakapagdala ng mga herbal namin din eh. At ang dami-dami ng laman ng aking mga maleta. So siguro, magpapabili lang o maghahanap lang ako ng dahon ng guyabano, ilalaga ko pag umaga at yun ang gagawin kong pinakakape. Nawiwili na talaga ako mga kaulam sa mga herbal ngayon dahil hanggang maaari ay binabawasan ko na yung pag-inom ng gamot na galing sa botika. Dahil alam naman natin kahit anong mangyari, kahit inireseta yan ng doktor, may mga epekto pa rin yan sa ating katawan na hindi maganda. Gusto kong magdala niyang pickles na yan yung kinakain kong pickles at saka yung bawang. Kaso ang problema ko ay baka matapon sa maleta, ay suka ang nakalagay dyan. Naku po, mangangamoy ang mga dami. Baka yay sa halip na amoy pabango, ay amoy atsara. Si kaulam, pagbaba ng eroplano. Ay siya, kaya man ako napa-voice over. Sobrang daldal ko diyan sa video na iyan. Yan ay matagal ng video, yan ay live. Dahil dinadownload ko lamang ang mga live ko dati, tapos pinapakita ko ulit ang video. Ay siya, dyan na kayo mga kaulam at ako muna magtutupi ng mga damit.